Mga bro, napakalupit na balita para sa Philippine Navy. Ang ating Offshore Combat Force ay opisyal ng may mga asset na kayang makipagsabayan pagdating sa Anti-Submarine Warfare, ASW. Sa wakas, hindi na tayo basta-basta mamaliitin sa larangan ng modern naval defense. Game changer ito para sa ating bansa, lalo na sa strategic maritime zones tulad ng West Philippine Sea. Unang-una, mga bro, ang ating mga guided missile frigates na BRP Jose Rizal, FF-150, at BRP Antonio Luna, FF-151, ay pasok na sa ASW Elite. Ang mga barkong ito ay may advanced na sonar systems at weapon systems na kayang mag-detect at mag-neutralize ng enemy submarines. Literal mga bro, parang nagkaroon tayo ng bantay tubig na kayang makaramdam ng kalaban kahit gaano kalalim ang dagat. Pero hindi lang dyan nagtatapos mga bro. May kasama pang reinforcement ang ating mga frigates, ang dalawang O-159 Wildcat ASW helicopters. Ang mga choppers na ito ay hindi basta-basta, may dalang dipping sonars at anti-submarine torpedoes na kayang maghanap at mag-eliminate ng submarines. At dahil naka-embark sila sa BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, tuloy-tuloy ang pagbabantay sa ating karagatan. Mga bro, ang pagkakaroon ng ASW capabilities ay hindi lang dagdag pogi points para sa Philippine Navy. Isa itong napakalaking strategic advantage, lalo na kung iisipin natin ang banta mula sa submarines na maaaring mag-operate sa ating teritoryo. Sa tulong ng mga ASW assets na ito, mas maganda ang tsansa nating depensahan ang ating karagatan laban sa kahit sinong magtatangkang maghasik ng gulo. Siyempre, hindi pa dito natatapos ang laban mga bro. Ang mga ganitong development ay dapat sinasabayan ng tuloy-tuloy na modernisasyon ng ating hukbong dagat.